Pilipinas ang oras po, 6:34. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanieras. At ako po ang nagsasalang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Ngayon po ay bisperas ng piyesta ng Quiapo, kaya't napaka-traffic po sa ibang mga areas para po sa mga magbabiyahe dito sa Manila, specifically Manila area, ay magbaon po ng matinding pasensya, gayon din, maghanda na po dahil kung matatraffic kayo ay dapat syempre kayo ay nakapag-toilet man lamang muna bago kayo umalis ng bahay or bago kayo umalis ng inyong opisina. Dos Kumpanieras. Anyway, paghahanda po, meron pong taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas, January 9. Sa anunsyo po ng Oil Industry Sources, 10 sentimos ang taas sa kada litro ng gasolina, diesel at kerosene. Ang pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende po sa paggalaw nito sa pandaigdigang merkado. Noong nakaraang linggo, nag-umpisa ang 2024 sa malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Dos Kumpanieras. Marami po sa mga nagsisimba ngayon sa Quiapo ay humihingi ng anak. Dear Lord, pagkalooban na po ninyo ako kahit isang anak man lang. Di ba ganun yun? Marami nagpipetisyon, nagmamanata. Gayon din yung iba, namamanata doon kay St. Clair, Santa Clara, sa Bulacan. O kaya ay, di ba meron din sa Quezon City? Kasi natatandaan ko nung pumasa ako sa bar, yun yung pinuntahan ko nung pumasa ako sa bar sa St. Clair. Nagpasalamat ako sa pagpasa ko. Yan. Dos Kumpanieras. Anyway, yung mga nagpapanata po, yung iba hindi naman po nasasagot na magbubuntis talaga kasi yung physical condition ng kung sino man sa inyo or hindi nyo pa talaga pagkakataon. Pero meron pong isang opsyon, yung tinatawag nating pag-aampon. At yan po ang tatalakayin natin tonight. Dos Kumpanieras. Siyempre, ang pag-aampon po dati ay napakahirap, Mahaba ang proseso na pinagdadaanan, kailangan mong gumastos para sa abogado dahil ito ay merong administratibong aspeto at meron ding judicial na aspeto, ibig sabihin dadaan sa korte. Pero po sa bagong batas, ito ay naging batas noong January 2022 lamang, binigyan po ng pagkakataon yung mga nagnanais na mag-ampon na magkaroon or mag-undergo ng mas madaling proseso, para po hindi na mahirapan ang mga adopting parents, or prospective adopting parents para po ma-consider na din yung welfare ng bata. Dos Kumpanieras. Kaya naman sa ating puntalakayan tonight, ang tanong, ay kailangan mo bang manghingi? Kung halimbawa ikaw ay may anak na at ikaw ay mag-aampon, kailangan mo bang hingiin pa ang consent ng iyong anak para ikaw ay makapag-ampon? Kasi common sense naman na kailangan ng consent ng iyong mister o ng iyong misis kung ikaw ay mag-aampon. Pero kung ikaw ay may mga anak na or may anak ka na at gusto mo pang dagdagan dahil, attorney na, lulungkot ang kaisa-isa kong anak, ang aking unika iha or unika iho. Kaya hahanap ako ng makakalaro niya. Kaya lang hindi ko na kayang magbuntis or hindi na kaya ng mister ko. Gusto ko na lang mas madali para hindi na ako magbubuntis, hindi na ako mahihirapan ng 9 na buwan. So, sa pagbubuntis, mag-aampon na lang po ako. Tsaka maraming mga bata naman na hirap ang mga magulang na willing namang magpaampon ng kanilang anak. Dos Kumpanieras. Ayan. So, yan po ang tinatalakay natin tonight. Kaya naman if you have questions, 0919-282, tama ba ako? 0919-282-6485. Again, that's 0919-282-6485. At syempre, pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa DZRH TV
DZRH TV live stream dito po sa ating YouTube account. At syempre, per bilang comment po ha. And syempre, pwede po kayo magpadala ng inyong mga questions or comments, suggestions sa ating DZRH Dos Compañeras Facebook page, pero doon po kayo sa comment section dahil yun po ang mababasa ko, no? Kung halimbawa naman po kayo merong mga questions na medyo sensitive, pwede po ninyong ipadala sa akin sa Attorney Rina na page dahil yun po ang nabubuksan ko. But ayan, so pwede rin po kayong magpadala ng comment doon sa DZRH News Facebook page, Facebook live comment, o kaya naman ay sa DZRH News Television bilang live comment. Dos Compañeras. So maligayang fiesta ng Quiapo. At ngayon po ay anong petsa ngayon? 8. Tama-tama kasi noong January 6, ika-6 ng Enero, nag first anniversary po. May ganun no? Nag first anniversary po. Yung tinatawag nating Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act of 2022. Ito po yung Republic Act 11642 na naging ganap na batas noong Enero ng nakaraang taon. January 6 po ito napirmahan, tapos nagkaroon po ng publication. So naging effective siya January 26 pagkatapos naging yung IRR ay napirmahan nag-take effect noong August 10, 2022. So, isang taon pa lamang po itong batas na ito. But strictly speaking, kasi nag-take effect yung IRR. Yung IRR po, Implementing Rules and Regulations, ibig sabihin, doon po nakadetalye kung ano yung mga isinasaad doon sa Republic Act 11642. Dos Compañeras. Ayan. So, yan po ang ating tatalakayin tonight. Kaya naman, if you have questions tungkol sa ating topic tonight, pwede po kayong magpadala ng inyong mga questions. So, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. At syempre, pagpupugay sa ating mga listeners tonight. Magandang gabi po, Maria Teresa Lazaro, nanonood sa atin dyan sa Hong Kong. And syempre, si Pancho Sabordo Jr., nanonood din sa atin. Si Sniper, doon sa, nasaan ka ngayon, Sniper. Gayon din si Buddy Camposano at ang iba pang mga nanunood sa atin tonight. Magandang gabi rin po sa mga nakatutok sa ating DZRH Dos Compañeras, Miss Roxanne Costa, gayon din Eduardo Narvaez, at syempre pa si Bobay Puertos ng Puerto Princesa City sa Palawan, Miss Irene Almodovar Apolinario Castillo, Irene Almodovar and Merville, gayon din kay Kenneth Arevalo, Mary Ann Rocha Manabat, at Boyax Orsal, si Tita Ami Miraflor Garcia, at si Mark at Daryl Landrito. Magandang gabi po sa inyo. Wilson Aldea Jr., Eva Duques, at mawawala ba naman si Nagael Enriquez at Mami Belen Rivera. Ganyan din si Roma Sancion at si Violeta Zambrano at Aida Lavapi, Josie Villamor at maraming iba pa. Si Moonbeats ay nakatutok din sa atin, pati si Kiara Fronda. Magandang gabi po sa inyo at pinapabati niya ang kanyang lolo na si Milio Lopez ng happy birthday. Nakikinig sa atin sa radyo. Magandang gabi po sa inyo at happy birthday sa inyo, Sir Emilio Lopez Lolo. Magandang gabi po sa inyo and happy birthday. Ano ba? May ano ba dyan? Meron ba yung patagay? Naalala ko yung lolo ko umiinom ng tuba pagka medyo ganitong pahapon na or paggabi na. Locring de la Cruz, Alcari Serad, magandang gabi po sa inyo. And Oscarita Recta, syempre kung nandito si Ma'am Oscarita Recta ay si Miss Grace Recta nanunood sa atin. Yung mga nagpapadala po ng mga mensahe ay pipilitin ko pong masagot. Hindi ko lang po lahat maubos dahil napakarami. May nagpapadala ng questions or messages. Dos Compañeras. At kapag ka po kayo nag-message, wag nyo na lang po sabihin, Attorney Rina, pwede po bang magtanong? Pagkatapos aantayin nyo pa yung sagot ko na, sige, pwede po. Wag na po, diretso na lang. Bakit? Kasi wala pa akong panahon na makipag-chat na iisa-isahin pa. Pero I would request po na kung kayo ay may mga questions, please make sure lang na yun pong question ninyo ay brief pero kompleto sa mga detalye at tanggalin na po yung mga palabok para po mas madali kong mabasa. Kasi kung imagine, sa dami po ng nagpapadala ng mga messages, mahihirapan po akong sagutin isa-isa lalo na kung napakahahaba. Pero wag din po ninyong wag po ninyong i-shortcut or gawing Jejemon, di ba? Dos Compañeras. Ayan, so
again, no, going back to our discussion, yung tungkol doon sa Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. Simply put, yung Domestic Administrative Adoption Act, yung bagong Adoption Act, no? Ito po ay pinaganda na. Bakit? Kasi noong araw, bago po ang batas na ito, noong 2021, or bago take effect itong batas na ito, kapag ka po mag-aampon ay dalawa ang pagdadaanan. Una, pupunta muna kayo sa yung administratibong aspeto, yun yung initial, na pupunta muna kayo sa DSWD. Bakit? Kasi doon po sa DSWD, no, ay titingnan po ng DSWD kung legally available for adoption ang isang bata na aampunin. Pangalawa, no, titingnan din po ng DSWD kung kayo ay may kakayahan, no, na mag-ampon o mag-alaga ng bata. Dahil, no, syempre tinitingnan din po yung emotional and psychological aspeto ng kanyang emotional health and kumbaga ay capability. Kung kakayanan ba ito, baka naman ito ay disturbed at walang kakayahang mag-nurture or mag-alaga ng kanyang inaampon. So, tinitingnan po ng batas o tinitingnan po ng DSWD kung emotionally, psychologically, mentally, and even financially, capable kayo na makapag-ampon ng bata. Siyempre, napakalaking responsibilidad ang pagkakaroon ng anak. Dos Compañeras. Kapag ka po sinabi ng DSWD na, oo, pwede ito, may kakayahan ito, maayos ito, no? Saka pa lang po kayo pupunta i-endorse or pupunta sa korte, no? Para tingnan naman ng batas kung kayo ay pwede ba talagang mag-adapt or mag-ampon ng bata. Ayan. Dos Compañeras. Pero dahil po dito sa RA 11642, no, hindi na ninyo kailangan or hindi na natin, no, nakikisali na din ako, hindi na natin kailangan dumulog pa sa korte, no, para tayo ay makapag-ampon. Bakit? Kasi simplified na po ang proseso ng pag-aampon at hindi na rin kailangan na dumaan pa sa korte, no, kapag po ganito, no? Hindi na rin unless of course ibang usapin po kasi kapag kayo o mga foreigner ang mag-aampon ng Pinoy. But ngayon simplified na po, no? Syempre ang tanong diyan ay, attorney, kanino ba magpapaalam kapag ka mag-aampon, or yes, kanino ba ako magpapaalam? Syempre sa asawa mo kung meron kang asawa. Pangalawa, kailangan po na ang anak, no, yung anak mo, kung ikaw ay may anak na, basta 10 taong gulang o pataas, ay magbigay ng pahintulot sa pag-aampon na ginagawa mo. Dos Compañeras. In short, kailangan pong magbigay ng written consent ang hindi lang ang asawa mo kundi ang iyong anak 10 years or older sa pag-aampon mo. Dahil bakit kailangan tanungin? Syempre maapektuhan ang kanyang mga karapatan, maapektuhan ang share niya sa mana kung sakasakali, no? Syempre may ka-share niya na siya sa iyong atensyon. Kaya ang sinasabi po ng batas, yung anak na at least 10 years old kailangang magbigay ng consent. Ay, ang mangyayari paano po kapag hindi nabigyan or nagbigay ng consent, no? Aba, ay pwede pong maging void or maipawalang bisa ang naging pag-aampon kung halimbawa ito ay na-approve na. Dos Compañeras. Malaking bagay po yung consent, ha, kahit pa bata yan, no? Kailangang tanungin din sila at ang consent na ito written dapat. Dos Compañeras. Ayan. So, yan po ang ating tinatalakay. Magandang gabi muna sa iyo, Kenneth Arevalo, Tar Andel Mundo, Ma'am Grace Recta, Maricor Angeles, Ronald Tumbaga, at syempre, yung iba pang mga nanonood sa atin sa iba't ibang Facebook pages. Ayan. Sasagutin po natin ang inyong mga questions maya-maya. But we have a bonus question. Valid ba ang adoption kung walang pahintulot ng anak ng adopter? The answer is yes or no lamang. Yan po ang ipapadala ninyo bilang message na at yun po dun tayo kukuha ng isang mananalo ng 500 pesos tonight. Dos Compañeras. Yun pong mga nanalo last week ay naipadala ko na. In fact, pinupost ko po doon for transparency para naman po tiyak kayo, kumbaga ay wala kayong pagdududo na, totoo nga pala, mayroong ganitong promo, mayroong nga talagang lumalabas na 500 pesos nakakatanggap yung nananalo. Ayan. I would appreciate kung i-share po natin o ninyo ang ating talakayan tonight para po mas marami pang makaalam tungkol dito sa mga tinatalakay natin. Dos Compañeras. Ayan.
So magko-commercial po muna tayo sa atin pong talakayan mamaya, no? Yung ano pa ang maaari. Kung salimbawang missing ang tatay, halimbawa, paano naman magpo-prosper ang petition, no, para sa adoption, ang application for adoption? Paano kung hindi kinilala ng tatay? Kailangan pa rin ba ng consent niya? No? So, yan po ang ating mga tatalakayin. At syempre, paano kung yung mga tinatawag nating foundling? Ano ba yung foundling? No? Punta tayo kay topic, Senator Grace Poe, example, no? 'Di ba sinasabi mga natagpuan lang, no? Mga batang natagpuan na hindi tiyak ang totoong mga magulang, no? Hindi ma-identify ang mga magulang, so yung mga abandoned children. Kapag ikaw ay nakapulot or kumbaga, yes, napulot mo. Nakapulot ka ng bata. Pwede bang sa'yo na yun, no? Pwede bang finder keeper, no? Pwede bang iparehistro mo na sa iyong pangalan? Aba, ako nakakita nito, akin ito, biyaya, galing sa langit. Pwede bang ganun? At syempre, pwede bang attorney? Ayaw na lang namin dumaan sa mga ganyang proseso. Medyo mahaba pa. Pwede bang ipangalan ko na lang, sabihin ko na lang na doon ako nanganak sa Mindoro. Doon ako nanganak sa Mindoro, doon ko ipaparehistro at babalik ako dito ng Maynila. At boom, may anak na ako. Yan. Pwede bang gano'n na lang? So, yan po ang ating tatalakayin sa ating pong pagbabalik. The time now is 6:50. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras minus Attorney Cam. Kasama po ninyo, Attorney Rina Seco. Diyan lang po kayo. Dos Compañeras. Ng tungkol sa hindi annulment, tungkol sa adoption. Yan. At kanina, binanggit na natin na napakahalaga po ng consent, no? Napakahalaga po ng consent ng anak, ng adopter, kapag ang kanyang magulang ay gustong mag-ampon ng iba. Yan. Binanggit ko yung ng iba. Bakit? Kasi po ang isang magulang, no, pwedeng ampunin pa rin ang kanyang anak. Di ba? Maganda ito. Bakit? No? Bakit kailangan ampunin? No? May mga pagkakataon po kasi ng isang magulang may dalawang anak, no? Yung isang anak ay legitimate, ibig sabihin ipinanganak, nakasal na ang mga magulang. Meron ng pagkakataon na mayroong anak sa una, no, na hindi, ibig sabihin since hindi sila kasal, abay illegitimate or non-marital po yung isang anak. And therefore, yung karapatan ng mga non-marital children or ng non-marital child ay mas mababa kumpara doon sa karapatan ng isang legitimate or marital child. Dos Compañeras. Ito po ay evidence sa panahon na ang nagkakaroon na ng manahan, no? Ibig sabihin, mas maliit po ang natatanggap noong illegitimate or non-marital child kumpara doon sa mana ng marital child. So, ibig sabihin po nito talagang dehado, no, yung illegitimate or non-marital child. Kaya naman, to elevate doon sa status na magpapantay, no, ng karapatan sa oras ng manahan ang anak, no, inaampon ng magulang ang kanyang illegitimate child. Dos Compañeras. Dahil ang epekto po nito, no, ang epekto po nito ay parang katulad na rin nagiging legitimate ang kanilang filiation or kanilang status bilang anak at magulang. Yan. So hindi po lahat ng mga pag-aampon ay hindi magkaano-ano or hindi magnanay magtatay, no? May mga pagkakataon yung mismo magulang ang nag-aampon sa kanyang anak. Dos Compañeras. Ayan. So importante po yung consent ng spouse kung merong spouse at o kaya naman ay yung consent. Halimbawa, yung question kanina, paano po attorney kapag kahiwalay naman o kaya ay hindi naman po kasal yung nanay at tatay nung ipinaampon? Kailangan pa po ba ng consent ng tatay, no? Opo, kailangan din. Kung hindi naman po, mahanap na. Attorney, nawawala na Missing in action, MIA, no? Hindi na nagpaparamdam. Mabuti pa yung multo dong kapitbahay namin at nararamdaman mo paminsan-minsan. Ay, yung tatay ng anak ko, never na nagparamdam. Dos Compañeras. Ay, paano mo nga naman ba hahanapin ang isang mas matindi pa sa multo na hindi nararamdaman? Kailangan po ninyong mag-exert ng effort. Ang sinasabi po, you have to resort to yung tri-media, TV, radio, newspaper, and syempre ngayon, yung social media na din. Magkaroon kayo ng earnest effort, no? Matinding effort para hanapin yung missing na magulang ng bata. So,
kailangan po ng patunay nito. In fact, yung kailangan ng publisher's affidavit, no, kapag kayo nagpa-publish sa newspaper, o kaya ay broadcast ang tawag doon. Kami dito, nag-i-issue din po kami ng ganun eh. Pag nagpa-broadcast, no, pina-announce dito, affidavit ng anchor's affidavit na sinasabi na, itong announcement na ito, na naghahanap kay Mr. ABC na magulang nitong batang ito na ay ina-applyan na for adoption, ay kapag ka po gano'n, nag-i-issue din po kami ng affidavit. Patunay. In fact, meron pa rin pong TOA, yung tape on air, no? Bilang patunay na i-announce nga dito sa aming estasyon yung paghahanap dito sa isang taong gustong i-locate. Dos Compañeras. Ayan. So, mahalaga po yun. So, hindi po maaaring i-disregard yun. Ang tanong ay, paano pag hindi talaga nag-appear? No? Ang mismong ang gobyerno po ang gagawa ng paraan. So, madideclare na po siya ang bata na legally available for adoption. No? So, from there, makaka-prosper na po or makaka-proceed na po yung application for adoption. Dos Compañeras. Although usually naman po kasi ang mga prospective adopting parents ay nag-a-apply talaga sa isang ahensya ng gobyerno sa ilalim po ng bagong batas, no? Yung RACO, regional anong tawag doon? Basta yung RACO. Ano nga tawag doon sa ano nga ba yung child care office, yan. So doon po nag-a-apply para mapasama doon sa roster or listahan ng mga magulang na gustong mag-ampon. Ay, attorney, ayoko nang masama doon kasi aampunin ko naman itong pamangkin ko. Pwede ba yon? Yan. Dos Compañeras. Actually, kakailanganin pa rin po. May mga, ang sinasabi lang po, meron po kasi mga kategorya ng pag-aampon, pag-aampon ng yung hindi mo kaano-ano, meron ding pag-aampon ng relative, meron ding pag-aampon ng step parent sa anak ng kanyang asawa, meron ding adult adoption. So magkakaiba po ito, depende po sa inyong sitwasyon. Kung halimbawa po, yung halimbawa kayo ay merong matagal ng kinupkop or inalagaan, pagkatapos gusto na talaga ninyong ampunin. Kapag ka po dumating doon sa stage na adult na siya, pwede pong pumasok doon sa adult adoption. Ang requirement lang po doon, kayo ay at least 3 years na before reaching the adult age or bago mag-18 ang bata, ay nasa inyong poder na at kailangan nyo mapatunayan na naging maayos ang treatment niyo sa bata at inaampunan nyo ito. Ayan. Dos Compañeras. So, pinasimple po kaya hindi po na, kumbaga ay, wala na pong rason ng ating mga kababayan, no? Wala na tayong rason na gawin na, ay pupunta ako sa kabilang probinsya. Doon kunyari ako manganganak at paparehistro ko itong bata at pag uwi ko sa Manila, ay instant, meron na akong anak. So, wag po ninyong gagawin yun. Dos Compañeras. Dahil sa ilalim po ng batas, no? Sa ilalim po ng batas, meron pong kaukulang parusa para sa magsisimulate ng birth. Ano ba ibig sabihin ng magsisimulate ng birth? Sa ilalim po ng batas, ang pagpapalabasin mo na anak mo ang isang bata, no? Kukup ka ng isang bata. Pagkatapos irirehistro mo, palalabasin mo sa rehistro na ikaw ang totoong magulang ng batang ito, na hindi naman kayo dumaan sa legal na proseso or sa proseso na piniprescribe ng batas, yun po ay tinatawag na simulation of birth at meron po itong parusa, no? Krimen po ito sa ilalim ng Revised Penal Code. May parusa na mula 6 years and 1 day hanggang 12 years at may hanggang 200,000 pesos na fine. So may kalakihan po ito. Dos Compañeras. Kaya hindi po pwede, no? Hindi po pwede na magmimilagro kayo na may record na bigla na inyo or anak nyo ang bata na hindi naman kayo dumaan sa proseso at hindi rin naman kayo nagbuntis, no? So kailangan pong sundin yung proseso at sa ilalim nga po ng bagong batas, hindi nun niya kailangang pumunta pa sa korte. In short, mas mabilis, mas simple, at menos
gastos. Dos Compañeras. At para naman po doon sa mga nag-ampon, nagkupkop ng mga bata na ipinarehistro na sa kanilang pangalan, dinaya, no? So, ibig sabihin na commit na yung krimen, yung simulation of birth. Meron pong opsyon, no, ang ating mga kababayan para iwas doon sa liability, yung tinatawag na Simulated Birth Rectification Act na nag-take effect noong 2019. So ibig pong sabihin, sa ilalim po ng batas na ito, binibigyan po ng pagkakataon yung mga nag-simulate ng birth na itama ang kanilang record without ang tawag doon, na wala ng pananagutan. So, ibig sabihin, maaayos ninyo ang record ninyo, hindi na kayo kriminal, no? Wala kayong pananagutan sa ilalim ng batas. Ang kondisyon, ayusin po ninyo ang record ng inyong sinagip or kinupkop. Dos Compañeras. Pero ang sinasabi po ng batas, kung kayo ay nag-commit ng kasalanang ito, ay meron lamang po kayong 10 taon mula 2019, in short, hanggang 2029, no? Para ayusin po yung record ng anak ninyo. Otherwise, no? Baka pa pwede po kayong managot sa ilalim ng batas. I think, no? O tama, hanggang 15 taon po ang prescription ng prescription ng pagsasampa ng kaso dito sa ilalim ng ito. Depende po kung kailan na-discover. Ayan, paano kung late na na-discover? No? Pwede pa rin kayong makasuhan. Dos Compañeras. Ayun, so mahalaga po yung pagdaan sa proseso. Now, puntahan po natin ang inyong mga questions dahil syempre, maganda rin po na masagot natin ang mga questions ng iba nating mga tagapakinig. May question dito si Mario Llanes. Good evening, attorney. Saan po sa ngayon makaka-acquire ng form or guidelines ng updated for adoption kung dual citizen ang interested party? Okay, baka kung dual citizen kayo, especially kung kamag-anak pa rin ninyo or anong tawag doon, kamag-anak ninyo or anak ninyo, anak ng asawa ninyo, kung ganyan po, no, baka maaari po kayong pumasok pa rin dito sa batas na ito, no? Dahil in fact, kapag ka po ang isang Filipino ay may asawang foreigner, no? Kahit hindi pa siya nakatira dito sa Pilipinas, itong foreigner na ito, maaari po siyang pumasok doon sa step-parent adoption. So anong ibig sabihin nito? Hindi na po requirement yung 5 taon na dapat ay resident ng Pilipinas para mag-qualify to adopt. Yan. Dos Compañeras. Sa ilalim po kasi ng batas, pag yung inter-country adoption, ay dapat ay resident or at least nakapabalik-balik na dito sa Pilipinas, no, sa loob ng 5 taon bago ang application for adoption. Dos Compañeras. But if you are adopting a relative and you are, kumbaga, mga Filipino citizens pa din, maari po kayong mag-fall doon sa yung relative adoption at mas maluwag po ang mga requirements doon. Ayan. Ipopost ko po doon sa page ko yung implementing rules na ito. Dos Compañeras. Yung question ni Wilson Aldea Jr. kung ang single ba ay pwedeng mag-adopt ng bata, yes po, pinapayagan. Ang requirement po, syempre, dapat ay kayo ay at least 25 years old, maliban na lamang kung ang ida-adopt ninyo ay sarili ninyong anak. No? At meron pong 16 years na gap between you kung hindi ninyo kamag-anak or kaano-ano yung ina-adopt ninyo, or dapat po ay merong 16 na taon na gap. Ibig sabihin, kung 16 years old, kumbaga ay mas matanda kayo ng 16 years old doon sa aampunin ninyo. No? Yun po ang requirement ng batas. Dos Compañeras. Ayan. So, so, ito yung question. Ano yung pwedeng mangyari kung walang consent sa adoption ng anak o ang anak ng adopter o kaya ay ang kanyang asawa? Ang sinasabi po sa Bagcat-Gulyas versus Gulyas, this is a 2023 case, no? At nag-reiterate lang din sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Castro versus Gregorio, yung consent ng adopters' other children is necessary, no? Para ma-ensure or matiyak ang harmony, yung maayos na samahan doon sa loob ng pamilya, no? Otherwise,
baka po gera patani ito at hindi siya matanggap. So importante na yung mga anak natin, kung kayo ay mag-aampon, yung anak natin, yung pakikisamahan ng idadagdag natin sa pamilya, ay emotionally and psychologically, mentally prepared din na, uy, merong dagdag dito. Mas maganda na i-ready nyo sila para matanggap nila yung bagong miyembro ng pamilya. Dos Compañeras. Take note po na sa ilalim po ng batas ay ang pag-aampon po ay nagki-create ng relationship not only between, hindi lang sa pagitan ng nag-aampon at ng inampon, kundi ng pamilya ng nag-ampon. So ibig sabihin po, no, hindi na kagaya nung dati na, yung ampon ko, akin lang yun, hindi yung kamag-anak ng anak ko, hindi yung kamag-anak ng asawa ko, hindi yung kamag-anak ng nanay ko, ng tatay ko. No? Sa ngayon po, nagki-create na rin siya ng legal na bond, ties sa pagitan ng adopter, at ng kanyang mga relatives at ng adopted child. Dos Compañeras. In short, kung noon itong ampon ay hindi maaaring magmana sa magulang, no? Hindi maaaring magmana sa magulang ng nag-ampon sa kanya, sa ilalim po ng bagong batas, pwedeng-pwede na, no? So, kung ako halimbawa ay aamponin ako ni ni Jeric Barreto, halimbawa aamponin niya ako, kung halimbawa mawala si Jeric Barreto, ako'y magmamana doon sa kanyang mga magulang bilang kahalili niya. Ayan. So, ganun po ang mangyayari. Noon, hindi po pa pwede yun. Dahil ang relasyon ko lang, sa nag-ampun sa akin. Dos Compañeras. Ito po ang kagandahan ng batas. Maraming salamat din po sa inyo, Aldos Villamater and Mario Llanes. Okay. Etong question dito, basahin ko lang itong mga messages. Again, happy birthday Lolo Emilio Lopez. Hindi lang niya binanggit kung saan siya nanonood or nakikinig sa atin, anong lugar. Pero may mga ang daming sumisingit po. Naku, warning lang po sa ating mga tagapakiniga, yun pong nag-i-spam, wag na po ninyong pansinin. Magandang gabi sa iyo, Danlyn Salweta. Gayon din kay, ang dami namang nag-i-spam dito sa ating page. Hindi na palagpasin. Ngoyong Montes, at yung iba pa nating Rudy Val Palma, hindi ko po mabasa yung ibang messages ninyo dahil marami na pong nag-spam. Merville, magandang gabi sa iyo at yung mga sumasagot pa sa atin. Now, may question dito. Sabi niya, Attorney, I heard somewhere po na pwedeng ampunin ng magulang ang illegitimate child. Paano kung aampunin ko ang anak ko sa unang partner o yung illegitimate child ko? Dapat po bang pati asawa ko ngayon, yung asawa niya, kasama sa petition for adoption? Dos Compañeras. Ibig sabihin, si Jerry may anak sa una, pagkatapos hindi sila kasal. Pagkatapos ngayon, meron na siyang asawa at gusto niyang ampunin yung kanyang illegitimate child o yung anak niya sa una. Kailangan bang mag-ampun din? Automatic ba yun na kung aampunin niya yung anak niya? Kailangan din bang mag-ampun yung asawa niya? Yung ampunin ng stepmom, yung bata, yung anak niya sa pagkabinata. Not necessarily. Ang sinasabi po ng batas generally, no, yung spouses shall jointly adopt. Pero, no, isa po kasama po sa mga exceptions doon ay kung halimbawa po ay ang i-adopt naman ay sariling anak lang, no? Ibig pong sabihin, okay, meron pong pakapi na naman sa akin. Thank you very much. Ibig pong sabihin, no, hindi required yung yung asawa, no, yung kasalukuyang asawa na ampunin din yung anak ng kanyang asawa sa pagkadalaga or sa pagkabinata. Dos Compañeras. So ano lang ang magiging epekto nito? Ang magiging epekto lang po nito, yung anak sa una na illegitimate kapag inampon, no, at namatay si tatay. Ibig sabihin, magpapantay ng mana yung anak niya sa una at yung anak niya sa pangalawa. Yun po ang magandang epekto noon. Pero dahil itong anak sa una ay hindi naman inampon ng asawa, hindi po siya magiging tagapagmana ng asawa ng kanyang tatay o ng kanyang magulang. Yun po yung magiging epekto noon. Dos Compañeras. Pero sa tanong, na-required din ba yung asawa na sumali sa pag-aampon? Hindi po. Pero maganda rin na meron siyang consent, no? At kasi syempre makikisama din yun sa inyo, di ba?
Dos Compañeras. In fact, kailangan po talaga ng consent, written consent. Hindi para maging co-adopter, kundi pumayag lang na yung asawa niya ay mag-ampon or ampunin yung anak niya sa una. Dos Compañeras. Okay, merong question dito, attorney, si Aris. Attorney, may gusto po akong ampunin na anak ng malayong kamag-anak. Namatay po kasi sa panganganak ang nanay ng bata. Pero ako po ay may asawa. Kasal pero hiwalay na po kami kasi sumampo siya sa ibang lalaki. Pwede po ba na ako lang ang mag-ampon kahit kasal pa kami? Dos Compañeras. Generally po hindi naman required na ampunin na sumali sa ampunan yung asawa. But sa sitwasyon pong yung aampunin ay anak nung nag-aampon or illegitimate child nung nag-aampon. Pero sa ganito pong pagkakataon, ang requirement po is that para makapag-ampon kayo ng hindi ninyo anak, no? Kung kasal na kayo at mag-aampon kayo ng hindi ninyo anak, may consent ang iyong asawa, no? Or jointly kayo ang mag-aampon. Pero sa sitwasyon na kayo ay hiwalay na, ang importante po ay kayo ay legally separated. Na ibig sabihin ay basbas na ng korte ang inyong paghihiwalay. Dos Compañeras. So I suggest, Aris, na kayo muna ay mag-file ng legal separation or baka pwedeng mag-file na kayo ng annulment kung merong sapat na basihan para makapagpa-annul bago po kayo mag-ampon. Otherwise, baka mahirapan po kayo kasi syempre yung consent at sa ganyan, since hindi ninyo anak, ang presumption is kayong dalawa, no, ang mag-aampon. Mahirapan naman kayo kung magdadagdag pa kayo ng dagdag na kumbaga ay linked or bond sa inyo na mag-uugnay sa inyong dalawa. Samantalang hiwalay na kayong dalawa, hindi ba? Kulang na nga lang ng basbas ng korte. Dos Compañeras. Okay, merong question dito. Hindi pala ito question. Reaction, sabi niya. Ang weird naman ng aampuning anak. Ano yun? Anak na aampunin pa. Di parang demotion sa anak kasi hindi na anak, ampun na siya. Walang kwentang batas. Actually, napakaganda po nitong batas na ito. No? Bakit? Kasi na-level ang karapatan noong illegitimate child doon sa legitimate. Yun po ang kagandahan nito. It's not really walang kwenta. At hindi rin po ito demotion. In fact, ini-elevate mo, itinataas mo ang iyong illegitimate sa status ng legitimacy. Bakit? Kasi magpapantay na sila ng karapatan ng iyong legitimate na anak. Imagine that, no? Kung ikaw yung nasa status na illegitimate child ka, no? Ikaw ay yung anak sa labas. Pagkatapos, hindi mo naman kasalanan na maging anak ka sa labas, hindi mo naman yun pinili, hindi ba? Pero imagine, ikaw yung nasa ganong posisyon. Ikaw yung napagkaitan. Ikaw yung hindi pantay ang karapatan. Siyempre, gusto mo, pareho lang naman tayo ng tao. Pareho lang tayo, nagkaiba lang tayo ng circumstansya ng pagkakaluwal sa atin. No? So, mas maganda na patas kayo ng legitimate child. Dos Compañeras. Ako, para sa akin, hindi ito walang kwentang batas. Ito po ay maganda dahil binibigyan po ng patas na karapatan. Binibigyan ng pagkakataon ng magkaroon ng patas na karapatan ang illegitimate at legitimate child. Dos Compañeras. Okay, before we pause for commercial, no, uulitin ko rin po yung question natin para sa bonus question. Valid ba ang adoption kung walang pahintulot ng anak ng adopter? Yes or no? I-text po yan or ipadala bilang private message sa akin at pipili po ako ng isang mananalo ng 500 pesos tonight. Okay, may question dito yung bago ako mag-pause for commercial. Sabi niya, may question lang po regarding sa adoption. Nag-match na po ng DSWD ang prospective adoptive couple. May deed of voluntary commitment na po ang biological parents. Notarized na po ng attorney. Question po, mother, kailangan pa po bang i-confirm ng mother ng bata yung deed of voluntary commitment sa actual proceedings? Ito'y proseso na. Dos Compañeras. Hindi po ba ninyo ini-atras na lang at ipinalipat na lang sa RACO, no, Regional Alternative Child Care Office, yung inyong petition, yung inyong application for adoption? Kasi pagka ganun, mas mabilis na. But siguro tinutuloy-tuloy na nyo dahil nakapag-umpisa na kayo. Pero yun pong sa ganitong sitwasyon na merong document, hindi naman po kailangan na mag-testify ng tuloy-tuloy, ng kagaya noong
mga parang nag-Q&A subject sa hindi na kailangang i-subject doon sa direct and cross-examination. Ang kailangan lang po niya ay ipa-stipulate yung existence ng isang dokumento at the same time ipa-confirm doon sa tao na siya nga, ako nga po ang nag-execute ng document na yan. Ako po si Rina Seco at ako po ang nag-execute ng document na yan at sinasabi ko po yung na meron po akong pinirmahan na deed of voluntary commitment at ito pong yan pong dokumento na yan po ay akin talaga. Ako po ang nakapirma dyan. Dos Compañeras. So, hindi na po kailangan pang i-direct at cross-examination, recross-examination. Sige, hindi na po pahihirapan ng ganon. Kailangan lang po mabanggit ng inyong abogado. Dos Compañeras. May question dito, sagutin ko before we pause, no? Kung may pending po na adoption case na nasa court na, pwede pong ilipat sa RACO at para mas mabilis po ang magiging proseso. Especially kung nasa umpisa pa lang po kayo. Kasi ang sinasabi po ng batas, no? Mula 2022, meron pong 3 taon ang RACO at NACC, National Alternative Child Care, no? na mag-form ng mga ahensya, ikumpleto yung mga RACO offices, no, at asikasuhin yung kailangan ng manpower at mga opisina para dito. So, hindi pa naman tapos yung 3 years. In fact, nakaka-1 taon pa lang. So, mahaba-haba pang proseso. And I assume, hindi pa lahat ng RACO ay established sa mga iba't ibang mga lalawigan or iba't ibang mga rehiyon. Dos Compañeras. Okay. Magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ipadala rin po ang inyong mga message sa GOT para po sa chance manalo ng 500 pesos tonight. Si Romel Cayabyab, Lane Paloma, gayon din si maraming iba pa. Ipadala po ang inyong answer. Hindi ko na po mabasa yung iba dahil Odette Oxales, dahil napakarami pong scammer, no? Nag-i-spam. Hill Ocampo at yung iba pa, Elia Banto, Jinky Parley, Andrade Cabayan, magandang gabi sa iyo, Valentina Milena Poncia at si okay, ang daming hindi ko na mababasa yung iba, pasensya na. Roel Resyo, magandang gabi sa iyo. Aba, naglaog po si Jackie. Hindi po, nandito po siya sa newsroom. Naglaog is nagliwaliw, lumabas, hindi po nandito. Lolokohin ko sana kay baka biglang mapagalitan si Jackie. Nandito po si Jackie, mabait na bata. Dos Compañeras. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po munang mga paalala. Diyan lang po kayo. Dos Compañeras. Compañeras. Nagbabalik pang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsasolong panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, at tinatalakay po natin ang tungkol sa adoption. Kung kailangan pa ba ang pahintulot ng anak kung mag-aampon ng magulang? The answer is yes, kailangan. Kaya ang sinasabi po nga ng batas, ng desisyon ng Korte Suprema, no? Sa kasong Gulyas versus anong nga bang specific title nun? Basta there's a case, it's an August 2023 case. Ang sinasabi po, Bagkat Gulyas versus Gulyas na kung hindi nagbigay, inakuha ang pahintulot. In fact, kailangan po ng personal service ng doon sa kasama po party respondent, ibig sabihin kasama po sa mga partido sa kaso, no, pag nagsampa kayo ng kaso para sa adoption, yung mga anak noong adopter, no, basta umabot ng 10 taon. And therefore, kapag ka po walang consent, hindi na validly served yung petisyon, yung kopya ng petisyon, yung mga documents na kailangang i-serve doon sa mga anak ng adopter, maari pong i-invalidate or hindi po mag-grant yung adoption. Dos Compañeras. Kung nag-grant na yung adoption, pwede pong ipa-invalidate, ipa-declare na void yung adoption. Kapag ka po hindi pa naman nag-grant, ay pwede pong ma-deny, ma-dismiss yung petisyon ninyo for adoption. Dos Compañeras. In short, hindi po valid ang adoption kung walang consent ng mga anak ng adopter, no? Kaya napakahalaga nung consent o pahintulot. Merong magandang question dito. May magandang punto si Ginoong Roel Resyo. Sabi niya gano'n, ayan na naman ang mga anak sa labas. Bakit kasi hindi niyo papasukin? Hindi naman kasalanan ng bata na kumaliwa o kumanan ang kanilang mga magulang. Totoo kayo dyan, Sir Roel Resyo. Hindi po kasalanan ng anak, no? Yung kasalanan ng
magulang. Dos Compañeras. In fact, maganda na rin. Maganda nga na nagiging patas ang karapatan ng legitimate at illegitimate child. Importante din yun. Ano? Napakasakit para sa isang anak na pareho lang kaming anak mo, papa or nanay, pero bakit magkaiba kami ng matatanggap, no? Napaka-unfair ng kung ganon. Sabi ni Merville, sabi niya, Attorney Rina, yung nag-ampun po na hindi nagpaalam sa DSWD at basta na lang ipinirehistro ang bata na anak nila dahil di pa naman ito naparehistro ng biological parents, valid po ba yun? Yun po yung binabanggit natin, Sir Merville, or mamba ito, na hindi ko alam kung babae ka or lalaki dahil hindi ko masyadong makita. Alam kong pogi or maganda ka sa picture pero hindi ko alam kung babae ka or lalaki, no? Dahil malabo mata ko. But yun po yung tinatawag na simulation of birth. Ibig sabihin, dinadaya ninyo, no? Niloloko ninyo ang gobyerno, niloloko ninyo ang PSA, Philippine Statistics Authority, niloloko ninyo ang Civil Registrar. At ito po ay isang krimen. Kaya nga po binigyan tayo ng pagkakataon sa pamamagitan ng Simulated Birth Rectification Act hanggang 2029 para ayusin ang record at wala tayong magiging pananagutan dito. Dos Compañeras. In short, no, illegal po ang ganon, yung palabasin mo na lang na basta-basta. In fact, no, kapag halimbawa, puntahan natin yung foundling, yung pulot, yung natagpuan na lang, no? Paano po yung batang pulot? Iniwan ng magulang sa basurahan or CR or sa jeep, automatic po ba yung nakapulot yung kung gusto niyang ampunin? Ayan, yun po yung question. Dos Compañeras. Meron po tayong batas na tinatawag na Foundling Recognition and Protection Act na nire-require po na kapag ka ikaw ay nakapulot, parang basura lang, parang something lang, hindi po ito finder keeper. Ibig pong sabihin, i-report po ninyo within 48 hours. Ikaw ang nakapulot ng isang bata, no, may natagpuan kang bata, within 48 hours, obligado ka na i-report ito, pagbigay alam ito doon sa DSWD o kung ano mang child care facility, no, pwede mong i-report doon. Ngayon, kung halimbawa later on, no, gusto mong ampunin, pwede mong applyan ba, no, subject to certain conditions. Hindi pwede itong automatic na sa'yo na kagad. Dos Compañeras. Bakit? Paano kung ito pala ikinidnap itong batang ito? Hahanapin pa rin po kasi yung totoong mga magulang, no? Magagawa pa rin po ng effort ang DSWD, ang gobyerno, na hanapin yung biological parents. Bakit? Kasi mamaya dyan, no? Itong batang ito pala kinidnap, tapos iniwanan na lang kung saan. Halimbawa naman ay yung nanay nito nagkasakit, biglang kung anong nangyari at hindi naman sinasadya ng iniwan ang bata, no? Kung halimbawa po later on ma-declared na abandoned talaga yung bata, that's the only time na maging legally available for adoption lang ang batang ito. At saka pa lang kayo pwedeng mag-apply. Well, actually, sasali muna kayo sa roster. Although, kung halimbawa meron kayong specific na tao na bata na haampunin, baka pwede ninyong i-allege doon na ako na ang nag-alaga dyan and therefore gusto ko na lang gawing legal ang aking pag-aampon. But usually, ito sa ilalim po ng batas, pupunta kayo doon sa adult adoption. Dos Compañeras. Yun. So again po there's a duty doon sa finder na i-report ito, ang pagkakatagpo niya sa isang bata doon sa DSWD. Ayan. By the way, ngayon po, wala na po yung kumbaga ay confidentiality of adoption kasi dati bawal kang i-reveal na adopted itong bata. Ngayon, no? Ngayon po, ini-encourage na ang adopter na bago mag-13 anyos ang bata ay ipaliwanag sa kanya kung paano siya in-adopt o paano siya napunta sa inyo. Dos Compañeras. Ito, last question na lang kasi exciting. Attorney, curious lang po. Question ni Mary Ann. Nauuso na po kasi ngayon yung surrogacy. Sino po ang magulang ng bata? Ayan, yung surrogate, kung kanino lumabas, yun po ang kasi wala naman po tayong batas pa tungkol sa surrogacy. Pero dito po, kung susundin natin sa existing na batas natin na walang provision tungkol sa surrogacy, yung naglabas, yun po ang magulang. Kung halimbawa, kukunin ng yung sperm and ano tawag doon? Yung sperm and egg donors, so sila po yung mga magiging adopting parents. Dos Compañeras. So, yun po ang ating talakayan tonight. At ang question natin dito na tayo sa bonus question natin, valid ba ang adoption kung walang pahintulot ng anak ng adopter? The answer is no. Dos Compañeras. Yan. So, hanap na tayo ng
hanap na tayo ng winner natin tonight. Ang answer is no. At napakarami po ninyong sumagot, pero ito na lang muna, no, yung iba po hindi ko pa nabuksan yung mga messages kung sino yung una kong mapindot, yun po ang ating panalo tonight. But don't you worry, kasi may ilang days pa po, no, na malay nyo, makahanap pa tayo ng ibang sponsor at magtuloy-tuloy. Ang ating winner for tonight, sumagot ng no, Mary Ann Rocha Manabat. Congratulations sa iyo! Miss Mary Ann Rocha Manabat, ipadala lang iyong GCash number para po maipadala ko ang 500 pesos mula sa atin at sa generous sponsor natin sa ating bonus question. Dos Compañeras. Para sa mga hindi po nanalo, bati na lang muna dahil ganun talaga hindi lahat pwedeng manalo dahil limited lang po ang budget natin. June Mendoza, magandang gabi sa iyo. Michelle Domerica, Melissa Mendoza, Geraldine Velasquez, Bernadette Garcia, Romel Cayabiabla, Lane Paloma, ganyan din kay Ronald Tumbaga at si Marisol Mercado, Dinya Asuncion, Cathy Rain, magandang gabi sa iyo. Adrian Mercado, Jinky Parley Andrade, magandang gabi sa iyo dyan sa Torrijos, Marinduque, Kik Santos, Ray Revilla, Darlene Francisco, George Laksa, Jason Abolancian, Minda Angeles, Charity, at si Adrian Lejan, Joyce Ann Garin, Leonardo Tuble, Rina de los Reyes, William Ordonez, Camille Brillantes, Henry Tolentino, Jamie, si Henry Tolentino yung nanalo last week, di ba? Melinda Francisco, Rain Santos, Israel Campos, Tony Mercado, Joby Barbecho, Leonisa Nido, Brian Peña Cruz, Sheila Trinidad, May Lavisara, Susan Espirido and Celestine Canton, James Paloma, Merville, Erlinda Gonzalez, Irene Almodovar, at maraming iba pa. Yung iba hindi ko na nabasa lahat. Pero maraming salamat po. Ay naku, sobrang tayo sa oras. Ang tabayanan pa susunod na programang Lunas at Lunas Extension dito lang pa sa DZRH. Nakasama po ninyo tonight ang nagsasalang panyaran ng bayan, Attorney Rina Sego. Hanggang bukas po.